isang lalaki ang nahulog mula sa tulay at naputulan ng mga braso at binti. Unti-unting nilapitan ng itim na usok ang lalaki at muling pinagdugtong ang kanyang mga naputol na bahagi ng katawan. Pagkatapos ay nabuhay itong muli sa isang nakakatakot na paraan at biglang naglaho sa pinangyarihan ng aksidente. Pagdating ng mga pulis, dugo na lamang ang kanilang natagpuan. Wala na ang biktima. Nagsisimula ang kwento kay Dylan, ang pinakabagsak na estudyante sa buong paaralan. Dahil dito, itinuring siya ng lahat bilang isang pasaway at walang pag-asang magbago. Kapag may kaguluhan sa klase, siya agad ang sinisisi. Nang maglaro ng paluwagan ang mga kaklase niya, ibinintang iyon sa kanya ng kanilang advisor. Nang may isang estudyanteng mahulog sa hagdan, inakala rin ng guro mula sa ibang klase na si Dylan ang nagtulak dito. Totoo ngang minsan ay tinamaan niya ng bola sa mukha ang isang kaklase at hindi na niya iyon maitatanggi. Sino ba naman ang naglalaro ng soccer gamit ang kamay? Nagkataon pang si Dylan ang matinding karibal ni Bernard, ang pinakamatalinong estudyante sa buong paaralan at paborito ng lahat ng guro. Tuwing nasasaktan si Bernard, si Dylan ang pinaparusahan at pinatatakbo ng ilang ikot sa palaruan. Sa tingin pa ng mga guro ay tila naghahanap lagi ng gulo ang kanyang mukha. Minsan pa nga ay muntik nang makipagsuntukan ang prinsipal sa kanya, ngunit agad itong pinigilan ng mga guro. Dahil natakot silang mapahiya ang prinsipal sa harap ng mga estudyante, pinarusahan na lamang si Dylan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkopya ng Heart Sutra upang umano'y luminis ang kanyang isipan. Hindi nila inaasahang matutuklasan nila ang isang natatagong talento. Totoong mahina si Dylan sa pag-aaral, ngunit napakaganda ng kanyang sulat kamay na tila dumadaloy na tubig at ulap. Dahil dito, nagbago ang pakikitungo ng prinsipal at hinikayat siyang sumali sa isang kompetisyon sa calligraphy. Ngunit tumanggi si Dylan dahil wala naman daw premyong pera. Nang alukin siya ng certificate, direkta niyang sinabi na wala siyang pakialam doon. Ang gusto lamang niya ay pera. Kalaunan ay nalaman nilang ang kanyang lolo, si Henry, ay isang kilalang maestro ng calligraphy. Noong bata pa si Dylan, nanalo rin siya sa isang kompetisyon. Ngunit ayon sa kanyang lolo, nagkataon lamang iyon dahil ginaya lang niya ang estilo ng mga naunang dalubhasa. Dahil bata pa siya noon, simpleng nagpasalamat lamang siya sa kanyang lolo, dahilan upang mapatawa ang kanyang mga kaibigan. Sa bahay nila, nagtuturo ng calligraphy si Henry. Karamihan sa kanyang mga estudyante ay matatanda. May isang ginang na mas interesado pang magpapansin kay Dylan kaysa mag-aral. May isa ring batang napakakulit na palaging inaasar siya, ngunit kapag gumaganti si Dylan ay umiiyak naman ito. Tanging isang matandang estudyante lamang ang kinatatakutan niya dahil madalas itong nalilito sa paligid at kung minsan ay hindi na alam kung nasaan siya pagkagising. Dahil dito, sawang-sawa na si Dylan sa simpleng klase ng kanyang lolo, ngunit patuloy pa ring buong puso itong nagtuturo. Samantala, nagtatrabaho bilang hairdresser ang kanyang ina, si Sarah. Nakakatawa lamang dahil ang buhok ni Dylan ay tila laging sablay ang gupit. Balak pa sana niyang humingi ng pera upang magpagupit sa ibang salon, ngunit nang makita niyang kumislap ang gunting sa kamay ng kanyang ina kasabay ng matalim nitong tingin, natakot silang mag-ama. Kinagabihan, kinausap siya ng kanyang ama na si Michael. Sinabi nitong tumawag mismo ang prinsipal. Bukod sa pag-uulat na si Dylan ang may pinakamababang marka sa paaralan, nakiusap din itong hikayatin siyang sumali sa kompetisyon sa calligraphy. Ipinaliwanag ni Michael na hindi siya mahigpit sa mga grado, ngunit sa tuwing mababa ang marka ng kanyang anak, siya ang napapagalitan at napagbubuhatan ng kamay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Dylan kung ano ang pangarap nito sa buhay. Sa isip ng binata, gusto niyang maging isang bayani na lalaban sa kasamaan sa buong kalawakan. Ngunit natakot siyang isipin ng kanyang ama na baliw siya, kaya nanatili na lamang siyang tahimik. May dahilan kung bakit ganoon ang kanyang pangarap. Noong bata pa siya, minsan niyang nakita ang Stone Guardian sa silid ng kanyang lolo. Mula noon ay pinangarap niyang lipulin ang masamang espiritong iyon. Hanggang ngayon ay palaging nakasunod ang Stone Guardian kay Henry na tila may ipinapagawa rito. Kinabukasan, nagpasya si Dylan na sundin ang payo ng kanyang ama at sumali sa kompetisyon sa calligraphy. Kasama niya sina Michael at Henry habang papunta sila sa paligsahan. Habang nasa bus, nagmatigas si Dylan at ayaw umupo kahit bakante ang mga upuan sa likuran. Ilang beses pa siyang tinext ng kanyang ama bago siya tuluyang lumipat ng upuan. Sa mismong sandaling iyon ay naganap ang isang kakilakilabot na aksidente. Maraming pasahero ang malubhang nasugatan at namatay. Habang nawawalan ng malay, nakita ni Dylan ang Stone Guardian sa tabi ng kanyang lolo. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit ang Stone Guardian sa kanya at sinabing hindi na nito pipiliin ang kanyang lolo kundi siya na mismo. Hindi niya alam kung ano ang tunay nitong pakay. Mula nang mangyari ang aksidente, naging kakaibang tahimik ang paaralan. Pati ang mga estudyanteng dati niyang madalas makasagupa ay nakaramdam ng kakaibang pangungulila sa pagkawala niya. Nang magising si Dylan sa ospital, agad niyang tinanong ang kalagayan ng kanyang ama at lolo. Nasa tabi lamang ang kanyang lolo, ngunit nananatiling walang malay. Mas masakit ang balitang hindi na nakaligtas ang kanyang ama. Labis ang kanyang pagdadalamhati. Habang wala ang kanyang ina, palihim siyang nanghiram ng pera sa isang doktor at sumakay ng taxi upang dalawin ang puntod ng kanyang ama. Habang nasa biyahe ay hindi niya napigilang umiyak dahil hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Samantala, napilitan si Sarah na huminto sa pagtatrabaho bilang hairdresser. Pinaalis din sila ng kanilang landlord sa inuupahang bahay dahil natakot itong manatili sa kanila matapos ang trahedya. Dahil dito, ginamit ni Sarah ang kabayarang natanggap mula sa kompensasyon ng aksidente upang bumili ng bagong bahay. Noong araw na yon, nagsagawa ng press conference ang airline at sinubukang isisi ang lahat sa piloto.
Dahil sa matinding galit, pinasok ni Sarah ang opisina ng mga namamahala at hinarap ang mga ito hanggang sa mapilit niyang magbigay ng nararapat na kabayaran. Malaki ang halagang kanilang natanggap. Inakala ni Dylan na lilipat sila sa isang magarang bahay, ngunit ang nabili pala ay isang lumang bahay sa isang lumang distrito. Kakaiba rin ang kanilang kapitbahay na palaging nakatitig lamang sa kanya. Akala pa niya noong una ay multo ito, ngunit nalaman niyang bingi lamang pala ang matanda at naririnig lang siya kapag malakas siyang sumigaw. Sa unang hapunan nilang mag-ina sa bagong bahay, kapansin-pansin ang lungkot dahil dalawa na lamang silang natira. Wala ring ganang kumain si Dylan. Tinanong siya ng kanyang ina kung ano ang balak niyang gawin sa buhay. Wala pa siyang maisagot. Pinayuhan siya ni Sarah na tapusin muna ang kanyang pag-aaral sa high school bago maghanap ng disenteng trabaho. Nais sana ni Dylan na magtrabaho agad upang makatulong, ngunit sinabi ng kanyang ina na kaya pa niyang buhayin silang dalawa. Ipinaalam din ni Sarah na nailipat na niya ang lahat ng gamit ng kanyang anak sa bagong bahay. Ngunit pag-angat pa lamang ng kahon ay nabutas agad ang ilalim nito at nagkalat ang lahat ng laman. Habang pinupulot ang mga gamit, nakita ni Dylan ang inkstone ng kanyang lolo na aksidenteng naisama sa kahon. Naalala niya ang kanyang lolo na nasa ospital pa rin at bigla siyang nakaisip na ipagpatuloy ang tradisyon ng kanilang pamilya sa calligraphy. Nagsimula siyang maghanda ng tinta. Pagdampi pa lamang nito ay isang makapal na itim na usok ang biglang umakyat sa langit. Kasabay nito, isang lalaki ang nahulog mula sa tulay at naputulan ng mga braso at binti. Unti-unting nilapitan ng itim na usok ang lalaki at muling pinagdugtong ang kanyang mga naputol na bahagi ng katawan. Pagkatapos ay nabuhay itong muli sa isang nakakatakot na paraan at biglang naglaho sa pinangyarihan ng aksidente. Pagdating ng mga pulis, dugo na lamang ang kanilang natagpuan. Wala na ang biktima. Naging kahina-hinala ito para kay Melody, isang baguhang pulis na kasalukuyang nagsasanay pa lamang. Dahil hindi pa siya ganap na pulis, madalas siyang inuutusan sa mga simpleng gawain tulad ng paghahanda ng tsaa at pag-aayos ng presinto. Sa sobrang inis niya sa kanyang superior na si Detective Carter, palihim niyang inalis ang upuan nito upang matumba ito. Samantala, napansin ni Dylan ang isang maitim na aninong sumisilip sa pintuan ng kanilang bahay. Sa sobrang takot ay napasigaw siya. Maya-maya ay napagtanto niyang ang kanyang inalamang pala iyon na nagyayaya sa kanyang maghapunan. Lalong nainis si Dylan nang makita niyang tig-isang lata lamang ng beer ang kanilang inumin at higit pa roon ay 2 taon nang expired ang mga ito. Doon niya naalala na ang beer na iyon ay binili pa niya noon upang pagsaluhan sana nila ng kanyang ama kapag nasa tamang edad na siya. Doon niya rin nalaman ang masakit na katotohanan, 2 taon pala siyang nakoma matapos ang aksidente. Muli niyang naalala ang kanyang ama at muling nabalot ng matinding lungkot. Kinabukasan, nagpasya si Dylan na ipagpatuloy ang naiwan ng kanyang lolo. Pinuntahan niya ang mga tindahang dating kumukuha ng serbisyo ni Henry upang magsulat ng mga tradisyonal na couplet. Ngunit sinabi ng mga ito na bihira na ngayong gumamit ng sulat kamay dahil mas pinipili na ng mga tao ang mga nakaprint na dekorasyon. Sa kabutihang palad, may isang matandang may-ari ng tindahan na naalala ang kabutihan ng kanyang lolo at pumayag na bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang magsulat ng isang orihinal na funeral couplet at hindi maaaring kopyahin ang gawa ng kahit sino. Sumakit ang ulo ni Dylan sa kakaisip, ngunit sa huli ay wala pa rin siyang maisulat na matinong linya. Sinabi ng matandang may-ari ng tindahan kay Dylan na masyado pa siyang bata upang makasulat ng couplet na may tunay na puso tulad ng ginagawa ng kanyang lolo. Dahil ang pagsulat ng couplet ay hindi simpleng pagkopya lamang. Kailangan nitong gamitin ang mga mata upang makita ang buhay at ang puso upang umunawa. Dahil dito, nakiusap si Dylan na bigyan pa siya ng kaunting oras. Buong gabi siyang nagpabalik-balik sa pagsusulat hanggang sa wakas ay nakabuo siya ng isang maayos na linya. Sa oras ding iyon, may itim na usok na lumabas mula sa bahay ni Dylan at nakaakit sa isang lalaking gusgusin ang suot. Siya ang lalaking na aksidente sa tulay at mahimalang nabuhay muli. Ngayon ay kaya pa niyang umakyat at gumapang na parang isang superhuman. Hating gabi, biglang lumitaw ang lalaki sa silid ni Dylan. Nang makita ni Dylan ang katawan nitong unti-unting nagdurugtong sa sarili, napagtanto niyang isa itong bangkay. Sa sobrang takot, ilang beses siyang halos mawalan ng malay, ngunit paulit-ulit siyang ginising ng lalaki. 2 salita lamang ang nasasabi nito, tulungan mo ako. Nagtaka si Dylan kung paano niya ito tutulungan. Ngunit ang lalaki mismo ay hindi rin alam. Gusto sana ni Dylan na paalisin ito, ngunit lalo lamang itong lumalapit sa kanya. Sa huli, magdamag silang nagtitigan hanggang umaga. Pagkatapos noon, kahit saan pumunta si Dylan ay sumusunod ang lalaki, maging sa oras na pupunta siya sa banyo. Upang malaman kung sino talaga ang lalaking ito, nagpasya si Dylan na ilabas siya. Sinundan niya ang itinuturo ng lalaki hanggang makarating sila sa lugar kung saan ito namatay. Hindi alam ni Dylan kung ano ang dapat gawin, kaya pinahiga niya na lamang ang lalaki at sinabihang ipikit ang mga mata at mamahinga ng payapa. Pagkasabi nito, tumalikod na sana siya upang umalis, ngunit nang lingunin niya muli, nakatayo na naman ang lalaki. Pinabayaan na lamang ito ni Dylan. Habang pauwi, hinarang siya ni Melody. Si Melody ang pulis na nakaduty noong gabi at nakita niya sa surveillance camera na pumunta si Dylan sa pinangyarihan ng aksidente. Dahil dito, naramdaman ni Melody na si Dylan ang pinakamalaking suspect sa misteryosong pagkawala ng katawan. Dinala si Dylan sa presinto upang kunan ng pahayag. Sa pangungulit at pagpilit ni Melody, napilitan siyang ikwento ang tungkol sa kakaibang lalaki. Ngunit dahil sobrang hindi ka panipaniwala ang kwento, natural lamang na hindi ito paniwalaan ni Melody.
Gayunpaman, wala rin siyang ebidensyang sapat upang ikulong si Dylan, kaya pinakuha na lamang niya ang numero nito para madali siyang makontak. Hindi nagtagal, tumawag agad si Dylan kay Melody dahil bumalik na naman ang kakaibang lalaki sa bahay nila. Agad na pumunta si Melody sa bahay ni Dylan at ikinumpara ang mukha ng lalaki sa larawan ng biktima. Nakumpirma niyang isang tao sila at ang pangalan nito ay Lucas. Sinubukan ni Melody na suriin ang katawan nito. Doon niya napatunayang hindi nagsisinungaling si Dylan. Isa nga talaga itong bangkay. Sa sobrang takot, muntik na rin siyang mawalan ng malay. Sinampal siya ni Dylan upang magising. Ngunit pagkagising niya, hinawakan niya si Dylan bilang panangga at binalaan si Lucas na huwag lumapit. Sinabi ni Dylan kay Lucas na kung kailangan nito ng tulong, mas makakatulong ang pulis na si Melody. Ngunit hindi pa rin nakakabawi si Melody sa takot at tumanggi siyang tanggapin ang kaso. Si Lucas naman ay nagdesisyong manatili sa bahay ni Dylan. Sinabi ni Lucas na ang espiritong nasa loob ng katawang ito ay hindi talaga ang lalaking nasa larawan. Hiniram lamang nito ang katawan ni Lucas upang maghatid ng mensahe kay Dylan. Ngunit kung anong tulong ang kailangan nito, hindi pa rin niya maalala. Mabilis namang itinulak ni Melody ang responsibilidad kay Dylan at sinabing hayaan munang manatili si Lucas sa bahay nito hanggang sa maalala ang lahat. Napilitan si Dylan na ayusan ng matutuluyan si Lucas at binigyan pa niya ito ng ilang damit. Pagbalik ni Melody sa presinto, ipinagpatuloy niya ang investigasyon tungkol sa aksidente. Sinabi ng kanyang kasamahan na bago mangyari ang aksidente, bumili si Lucas ng maraming insurance. Dahil dito, may dahilan silang maghinalang nagpapanggap lamang itong patay. Nagpa siya si Melody na puntahan ang mga magulang ni Lucas. Tinanong niya kung alam nilang bumili ng insurance ang kanilang anak. Sinabi ng ama na minsan na niyang pinigilan si Lucas dahil para sa kanya, wala nang silbi ang insurance kapag patay na ang tao. Ngunit malayo ang iniisip ni Lucas. Dahil nag-iisang anak siya, nais niyang kung sakaling may mangyari sa kanya, may perang maiiwan para sa kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang mga magulang, nagtatrabaho si Lucas sa ospital at maganda ang relasyon niya sa kanyang mga katrabaho. Ngunit nang magpunta si Melody sa ospital upang mag-imbestiga, sinabi ng mga katrabaho na hindi nila kilala si Lucas dahil nasa ibang departamento ito nagtatrabaho. Gayunpaman, napansin ni Melody na may palihim na nakamasid sa kanya. Napakakaiba ng sitwasyon. Agad namang nahulaan ni Dylan ang dahilan. Para raw itong estudyanteng binubuli sa paaralan, ngunit pagsapit sa bahay ay nagsisinungaling pa rin sa mga magulang na malapit siya sa kanyang mga kaklase. Upang hindi mag-alala ang kanyang mga magulang, maaaring ganoon din ang sitwasyon ni Lucas. At ang mga taong nang-api sa kanya ay baka natatakot na mabunyag ang katotohanan, kaya nila sinusundan si Melody. Kinagabihan, pagbalik ni Dylan sa bahay, napansin niyang nawawala si Lucas. Agad niya itong ipinaalam kay Melody. Lumabas silang dalawa upang hanapin siya. Lumalabas na ang katawan ni Lucas ang gumabay sa kanya pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Hating gabi, napansin ng mag-asawa na may tao sa sala, kaya bumangon sila upang tingnan ito. Nang makita nilang anak nila yon, gusto sana nilang lumapit kay Lucas. Ngunit bigla itong lumuhod at yumuko ng paulit-ulit na tila nagpapasalamat sa mga magulang niya sa pagpapalaki sa kanya. Pagkatapos nito, tumalon si Lucas palabas ng balkonahe. Napahagulgol ang kanyang ina. Sa mesa ay may nakahandang kanin na may curry, ang pagkaing pinakagusto ng kanyang mga magulang. Marahil ito ang huling bagay na nais gawin ni Lucas para sa kanila bago tuluyang lisanin ang mundo. Maya-maya, dumating sina Dylan at Melody sa kondominium at napansin nila ang mga pulang sinulid na lumilipad sa hangin. Natagpuan nila si Lucas sa parking lot, halos wala ng lakas at mahina na ang paghinga. Agad nila siyang inalalayan pabalik sa bahay ni Dylan. Patuloy pa rin kumakalat ang mga pulang sinulid. Ito ang mga bagay na nagdurugtong sa katawan ni Lucas. Ayon sa kanya, maaaring ito ang kanyang pagkakapit sa mundong ito. Ngayong natupad na ang huling kahilingan ng katawan ni Lucas, malapit na siyang maglaho. Ngunit ang kahilingan ng espiritong sumanib sa katawan niya ay hindi pa rin natutupad. Sa wakas, naalala ng espiritu kung sino siya. Dati siyang Diyos na nagbabantay sa ilog kung saan naaksidente si Lucas. Noong unang panahon, may isang nayon sa lugar na yon. Ang mga tao roon ay nagdarasal sa river god at humihiling ng kapayapaan sa mundo. Ngunit kalaunan, lumipat ang mga tao sa ibang lugar at itinayo ang mga tulay at kalsada. Dahil dito, nawala ang tungkulin ng river god. Gayunpaman, dahil nakatatak pa rin siya sa ilalim ng ilog, hindi siya makaalis ng payapa. Nananatili sa kanya ang pagnanais na protektahan ang mga tao. Upang maalis ang pagkakapit na ito, kailangan niya ang tinatawag na kapangyarihan ng puso. Hindi maintindihan ni Dylan kung ano yon. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang may-ari ng tindahan, ang koplet ay dapat isulat gamit ang puso. Iyon mismo ang kapangyarihan ng puso. Hindi lamang nito natutulungan ang mga patay na lumisan ng payapa, kundi nagbibigay rin ito ng ginhawa sa mga buhay. Nagpa siya si Dylan na subukang magsulat ng koplet. Ngunit bata pa siya at hindi pa ganoon kataas ang kanyang kakayahan sa calligraphy. Kaya kinuha niya ang kahon ng mga karakter ng kanyang lolo at pinapili si Lucas ng ilang salita. Biglang umihip ang mahinang hangin at nagkalat ang mga karakter sa sahig. Sinimulan ni Dylan na maghanda ng tinta. Ang pulang sinulid mula sa katawan ni Lucas ay kumonekta sa kamay ni Dylan, habang ang itim na usok ay umikot sa kanyang braso. Nang maisulat niya ang huling karakter, mabilis na bumalot ang usok kay Lucas at nilinis ang pagkakapit ng espiritu ng river god. Sa wakas, natapos ang unang misyon ni Dylan. Labis na namangha si Melody sa nangyari. Pagkatapos nito, nagpa siya si Lucas na bumalik sa lugar ng aksidente upang harapin ang pagiging isang taong patay na.
Ang lahat ng kakaibang pangyayaring ito ay sila lamang tatlo ang nakakaalam. Nagpasalamat si Lucas kina Dylan at Melody sa kanilang tulong. Sinabi rin niyang naintindihan na niya kung bakit gusto niyang manatili sa tabi ni Dylan. Ito ay dahil napakalambing ng tingin ni Dylan sa kanya. Sinabi pa niya na mukhang gusto na niya si Dylan. Sa sobrang takot, namutla si Dylan at sinabing hindi na kailangan yon. May gusto pa sanang itanong si Dylan, ngunit nang lumingon siya ay tumalon na palayo si Lucas. Naramdaman ni Melody na may nagawa siyang napakagandang bagay. Ngunit agad na nagreklamo si Dylan at sinabing siya naman talaga ang gumawa ng lahat. Ang tinutukoy pala ni Melody ay ang ginawa niyang artificial respiration upang iligtas si Dylan noong aksidente sa bus. Nang marinig ito, nalungkot si Dylan dahil hindi niya inakalang nawala na pala ang kanyang unang halik. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Lucas. Nais ni Melody na dalhin muna ang katawan sa morgue bago ipaalam sa mga magulang nito. Ngunit tinawagan siya ni Dylan at sinabing dapat makita mismo ng mga magulang ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak. Kahit masakit, kailangan nilang harapin ang katotohanan na namatay si Lucas dahil sa pang-aapi at pag-iisa. Pagbalik ni Melody sa presinto, nakatanggap siya ng anonymous na mensahe. Ibinunyag nito ang dahilan kung bakit iniiwasan si Lucas. Nahuli kasi niya ang isang senior sa maling paggamit ng gamot kaya siya pinag-initan. Ibinunyag din ng anonymous sender na ang senior na iyon ang naglagay ng gamot kay Lucas na nagdulot ng pagtaas ng kanyang blood pressure. Dinala ang senior sa presinto upang imbestigahan. Sa pamamagitan ng CCTV sa pinagtatrabahuhan, nakumpirma ang ginawa niyang paglalagay ng gamot. Ipinilit pa rin ng senior na biro lamang iyon. Ngunit bilang isang doktor, dapat alam niyang ang gamot na nagpapataas ng blood pressure ay maaaring magdulot ng pagkawala ng malay sa taong makakainom nito. Naaksidente si Lucas dahil nawalan siya ng malay habang nagmamaneho. Dahil dito, haharap ang senior sa nararapat na parusa para sa malupit niyang ginawa. Matapos ang kasong iyon, nakatanggap si Melody ng papuri mula sa kanyang superior. Pinag-iisipan na rin siyang isama sa Special Investigation Team dahil kamakailan ay marami silang kakaibang kasong hindi pa nalulutas. Naalala ni Melody ang kasong pinagdaanan nila at lalo siyang naengganyo. Paulit-ulit siyang nagte-text kay Dylan upang kulitin ito. Ipinadala pa niya ang batong leon na nahukay mula sa ilog na nagsisilbing spirit tablet ng River God bilang regalo. Umaasa siyang tutulungan siya ni Dylan sa mga susunod na kaso. Ngunit halata sa mukha ni Dylan ang matinding pagkainis. Sa oras ding iyon, may bagong kapitbahay na dumalaw kay Dylan. Hindi niya inaasahang ito pala ang kaklase niyang nakatadhana niyang makasalubong mula high school, si Bernard. Basta malapit si Bernard kay Dylan, laging malas ang nangyayari sa kanya. Noong gabing iyon pa lamang, naistorbo na siya ni Dylan dahil sa lakas nitong sumipa sa dingding kaya hindi siya makatulog. Kinabukasan, nagsulat si Dylan ng SIM board para sa noodle shop ng ama ni Bernard. Ngunit siningil niya ito ng 10 beses na mas mahal kaysa sa normal na presyo. Galit na galit si Bernard, ngunit wala rin siyang magawa. Si Bernard ay isang medical student. Kamakailan ay may kakaiba siyang nararanasan. Paulit-ulit siyang nakakakita ng mga tuyong talulot ng bulaklak. Ngunit kapag pinupulot niya ang mga ito at tinatanong ang mga kaklase, wala silang nakikita. Akala pa ng mga ito ay gumagawa siya ng hugis pusong pahiwatig para manligaw. Kinagabihan, pag-uwi ni Bernard, nakita niyang kumakain ng noodles ang kanyang ama kasama sina Dylan at Sarah. Pinaupo siya ng kanyang ama upang makisabay sa pagkain. Ngunit muli na namang nagtitigan sina Dylan at Bernard na parang magkaaway. Sa sandaling iyon, muling nalaglag ang mga talulot. Napansin ni Bernard na mukhang nakikita rin ni Dylan ang mga ito. Sinundan niya si Dylan upang tanungin, ngunit paulit-ulit itong nagdeni. Sa huli, sinuntok siya ni Dylan hanggang mawalan siya ng malay. Biglang nakita ni Dylan ang isang babaeng nakasuot ng kimono sa tabi ng puno ng cherry blossoms. Doon pala nagmumula ang mga talulot. Ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, sinuntok siya ng kanyang ina at nawalan din siya ng malay katabi ni Bernard. Pinagsabihan siya ni Sarah na huwag na ulit manakit ng kaibigan. Pagkatapos nito, dinala si Dylan sa kanyang silid. Si Bernard naman ay naupo at nagbantay, naghihintay na magising siya upang muling magtanong kung nakikita rin ba niya ang mga talulot. Ngunit higit pa sa talulot ang nakikita ni Dylan. Nakikita niya mismo ang espiritu ng babaeng nasa harap nila. Sa sobrang takot, tinawag ni Dylan ang kanyang ina. Ngunit walang nakikita si Sarah. Akala pa niya ay nagpapahiwatig si Bernard ng pag-ibig kay Dylan. Sa huli, naintindihan ni Dylan na ang nakikita niya pala ay mga espiritu ng patay. Agad na tumakbo si Dylan sa lugar ng aksidente sa bus. 2 taon na ang nakalipas, gusto niyang makita ang espiritu ng kanyang ama. Ngunit kahit gaano siya maghanap, wala siyang nakita. Sa sobrang sakit, napaiyak siya. Gusto lamang sana niyang makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, inihatid ng matalik niyang kaibigan si Dylan pauwi at ikinuwento sa kanyang ina ang nangyari. Nang malaman ni Sarah ang bigat ng pinagdaraanan ng anak, hindi rin niya alam kung paano ito aliwin. Sa oras na yon, may bagong nadiskubre si Bernard. Kapag hawak niya ang flyer na isinulat ni Dylan, nakikita niya ang mga talulot. Ngunit kapag ibinaba niya ito, nawawala rin ang mga talulot. Agad niyang pinuntahan si Dylan upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Inilarawan ni Dylan ang itsura ng babaeng nakaupo sa likod ni Bernard. Hindi ito makita ni Bernard, ngunit kinilabutan siya. Walang magawa si Dylan kaya tinanong niya ang babae kung ano ang kanyang huling kahilingan. Nais ng babae na isulat ni Dylan ang pangalan ng isang lalaki, ngunit hindi niya alam kung ano ang pangalan nito. Dahil dito, lalong nahirapan si Dylan. Nagtaka si Bernard kung sino ang kausap ni Dylan.
Kaya nagpasya si Dylan na iguhit ang babae. Habang unti-unti niyang iginuguhit ang itsura nito, unti-unti ring nakita ni Bernard ang babae. Inakala niya na kinukulam siya ni Dylan, kaya pinagalitan niya ito at takot na tumakbo palabas ng bahay. Pagdating pa lamang sa pintuan ay paulit-ulit siyang hinimatay. Kinabukasan, ipinakilala ng matalik na kaibigan ni Dylan ang isang trabaho sa hotel bilang receptionist. Napansin ng manager na maganda ang attitude ni Dylan sa serbisyo. Ngunit ang kaibigan lamang niya ang nakabasa ng galaw ng kanyang labi at nalaman na tinatakot pala niya ang isang bata. Pagkatapos nito, inihatid ni Dylan ang isang pamilya papunta sa kanilang kwarto. Hindi niya inaasahang sumunod hanggang hotel ang babaeng espiritu. Isinara ni Dylan ang pinto at nakipagtalo sa babae. Ngunit dahil walang nakikitang iba ang pamilya, inakala nilang baliw siya. Kaya nagtakbuhan sila palabas at si Dylan naman ay natanggal agad sa trabaho sa unang araw pa lamang. Galit na hinanap ni Dylan si Bernard dahil ito ang nagdala sa babaeng espiritu sa bahay. Gusto niyang makipagtulungan si Bernard upang matupad ang hiling ng babae. Unang nakita ni Bernard ang mga talulot sa anatomy room ng paaralan. Kaya nakiusap siya sa isang senior na papasukin sina Dylan sa anatomy room. Naroon ang katawan ng isang lalaking namatay 7 taon na ang nakalipas. Ang kakaiba, hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubulok ang katawan. Tinanong ni Bernard ang senior kung alam nito ang pagkakakilanlan ng biktima. May kumakalat na chismis sa paaralan na gang member daw ang lalaking iyon dahil may malaking tattoo sa likod nito. Nang makita ni Dylan at Bernard ang tattoo, agad nilang nakilala na iyon ang babaeng nakikita nila. Noon sinabi ng babaeng espiritu kay Dylan na mabait sa kanya ang lalaking iyon noon. Kaya ginamit niya ang mga talulot upang pagalingin at protektahan ang katawan nito. Dahil doon, hindi nabulok ang bangkay sa loob ng 7 taon. Ngunit ngayon, malapit nang maubos ang kanyang mga talulot at malapit na rin siyang maglaho. Bago iyon mangyari, nais niyang malaman ang pangalan ng lalaki. Nagpasya si Dylan na humingi ng tulong kay Melody. Agad itong pumunta sa bahay ni Dylan. Ngunit nagkamali siya ng akala at inisip na si Bernard ang bangkay. Kaya iginuhit ni Dylan ang mukha ng babae upang makita rin ito ni Melody. Dahil magkaiba ang bangkay at espiritu, hindi tulad ni Dylan, hindi kayang makita ni Melody ang espiritu gamit ang ordinaryong mata. Muli na namang nagulat si Melody at sa nakasanayang kilos ay pinabagsak niya si Dylan sa sahig. Pagkatapos, silang tatlo at ang isang multo ay naupo upang mag-usap. Nang mapansing medyo sa gabal ang puno, sinabihan ni Dylan ang babae na lumayo kung hindi ay puputulin niya ito. Sinubukan ni Dylan na ipaliwanag ang lahat, ngunit dahil mahina siya sa pag-aaral, medyo magulo ang kanyang pagpapaliwanag. Kaya si Bernard na ang muling naglahad ng sitwasyon. Ang kailangan nilang gawin ay tulungan ang babae na mahanap ang pangalan ng lalaking nagpatatuo ng mukha niya sa likod nito. Nagkataong iniimbestigahan din ito ni Melody. Ang kasong iyon ay mula 7 taon na ang nakalipas. Namatay ang biktima dahil sa sakit sa puso at natagpuan siya sa isang slum area. Maliban doon, wala nang ibang impormasyon. Ang tanging naaalala ng babae ay ang huling salitang sinabi ng lalaki bago ito namatay, sorry. Dahil hindi natapos ang tattoo, marahil iyon ang dahilan ng kanyang pagkakapit at kung bakit hindi pa tuluyang naglalaho ang babae. Mayroon silang 2 clue, ang tattoo at ang slum area. Kaya hinati nila ang investigasyon. Si Melody ang maghahanap ng mga lumang tattoo shop na posibleng gumawa ng tattoo ng babae sa ilalim ng cherry blossom tree. Sina Dylan at Bernard naman ay pumunta sa slum area upang magtanong tungkol sa lalaki. Doon ay nakita nila ang isang matandang lalaking mag-isang nakahiga sa isang sulok. Nang banggitin ni Dylan ang lalaking may tattoo na namatay, biglang napaiyak ang matanda. Pagkatapos ay ikinuwento nito ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ang lalaking iyon ay madalas pumunta sa slum area, ngunit laging maayos at formal ang suot. Madalas din siyang tumulong sa mga walang tirahan. Mabait siya, ngunit palaging malungkot ang kanyang mukha. Nang tanungin siya ng matanda, nalaman nitong namatay na pala ang buong pamilya ng lalaki. Marahil pumupunta siya sa slum area upang mabawasan ang kanyang pag-iisa. Kapag tulog na ang lahat, tahimik lamang siyang umaalis. Gusto sanang malaman ni Dylan ang pangalan ng lalaki, ngunit umiling lamang ang matanda. Para sa mga taong walang tahanan tulad nila, hindi sila nagkikilala sa pangalan dahil wala naman daw itong kahulugan. Nagkakasama-sama lamang sila dahil pare-pareho sila ng kalagayan. Sa kabilang panig, pumunta si Melody sa isang tattoo shop. Nanginginig sa takot ang mga lalaking may itsurang gangsters nang makita nila ang pulis. Naisip ni Melody na masyadong matagal kung isa-isa niyang hahanapin ang lahat ng tattoo shop, kaya kinuhanan niya ng larawan ang tattoo at ipinost ito online upang ang gumawa mismo ang lumapit sa kanya. Hindi nagtagal, may kumontak sa kanya. Kaya inimbitahan ni Melody sina Dylan at Bernard sa tattoo shop. Matinding tumatak sa tattoo artist na mahaba ang buhok ang lalaking iyon, dahil pagpasok pa lamang nito sa shop ay alam na agad kung anong disenyo ang gusto niyang ipatattoo. Kadalasan, ang mga unang beses magpatattoo ay paulit-ulit pang pumipili. Bukod pa rito, pinakiusapan ng lalaki ang tattoo artist na baguhin ng kaunti ang mukha sa tattoo. Gawin itong mas hindi perpekto, ngunit mas may kakaibang dating. Noong una, outline pa lamang ang tattoo. Pagkatapos, tuwing nagkakapera ang lalaki, bumabalik siya upang dagdagan ito ng kulay. Nanghihinayang ang tattoo artist dahil hindi na natapos ang kulay ng tattoo. Hindi niya rin inakalang patay na pala ang lalaki, kaya mabigat ang kanyang naramdaman. Ikinuwento rin ng tattoo artist na minsang sinabi ng lalaki ang dahilan kung bakit niya ipinatattoo ang mukha ng babae. Gusto niyang magkaroon ng kasama dahil takot siyang mamatay ng mag-isa. Tinanong ni Dylan kung may impormasyon ba ang tattoo artist tungkol sa lalaki. Sa kasamaang palad, wala siyang alam.
Ngunit inilabas niya ang sketch na mismong lalaki ang gumuhit. Mabuti na lamang at may pangalan ng kumpanya sa papel. Pagkatapos nito, pumunta sina Dylan at Melody sa kumpanya. Ngunit ang employee records mula 7 taon na ang nakalipas ay nabura na, kaya wala silang nakuhang impormasyon at napilitang bumalik ng walang dala. Sa oras na yon, napansin ni Bernard na unti-unting naglalaho ang babaeng espiritu. Labis siyang nabahala at agad na naisip ang katawan ng lalaki. Lumalabas na balak na palang dalhin ng anatomy room ang bangkay upang ipakremate. Agad itong pinigilan ni Bernard. Sinabi niya sa kanyang senior na gusto niyang tulungan ang lalaki na mahanap ang sariling pangalan. Kung ang isang taong malapit ng maging abo ay walang pangalan na maiiwan sa puntod, tuluyan siyang makakalimutan ng mundo at tiyak na magiging napakalungkot nito. Naantig ang senior sa sinabi niya, kaya ipinagpaliban nito ang cremation ng ilang araw at nilagyan pa ng preservative ang bangkay. Nagtaka ang senior kung bakit ginagawa iyon ni Bernard. Nang makita ni Bernard na huminto sa paglalaho ang babae, tumango lamang siya. Naiintindihan na ito ng kanyang seniors at sinabi nilang hindi na niya kailangang magpaliwanag. Samantala, pagkaalis ni na Melody at Dylan sa kumpanya, napansin nila ang mga flyer tungkol sa hindi nabayarang pensyon na itinapon ng isang taxi driver sa lobby. Habang nililinis iyon ng empleyado, napagtanto nilang maaaring ang driver ay dating empleyado ng kumpanya 7 taon na ang nakalipas. Kaya agad nila itong hinabol. Ngunit nakaalis na ang taxi. Ginamit ni Dylan ang buong lakas niya upang habulin ito hanggang sa maabutan niya. Tinanong niya ang driver kung nakikilala nito ang lalaking nasa larawan. Mukhang may itinatago ang driver, kaya hinampas niya si Dylan ng tungkod. Dahil dito, pareho silang napunta sa presinto. Nang mabalitaan ito ni Melody, agad siyang pumunta upang tingnan ang nangyari. Si Dylan ay bahagya lamang nasugatan, ngunit ang driver ang nagtamo ng mas matinding pinsala, may pilay sa kamay at bukol sa ulo. Gusto pa nitong kasuhan si Dylan dahil hindi raw ito nagbayad ng pamasahe at nanakit pa. Pagkatapos nito, pinauwi ng pulisya ang driver. Nang dumaan siya sa slum area, hindi sinasadya niyang nakita ang lalaking maayos ang pananamit na nagbibigay ng pagkain sa mga walang tirahan. Dahil dito, naalala niya ang mga nangyari maraming taon na ang nakalipas. Lumalabas na ang taxi driver na ito ang dating superior ng lalaking may tattoo. Sa kanyang alaala, mabait ang puso ng lalaki ngunit napakalungkot nito. Tuwing nagtatrabaho ng overtime ang driver, nananatili sa tabi niya ang lalaki dahil ayaw nitong maiwan siyang mag-isa. Tuwing dadaan ang driver sa slum area, nakikita niya ang lalaki na masayang nakikipag-usap at nakikisalo sa inuman ng mga walang tirahan. Hindi sinasadyang naikwento ng driver ang bagay na ito sa kanilang mga katrabaho. Mabilis na kumalat ang tsismis sa buong kumpanya. Wala namang problema sa pakikisama sa mga taong walang tirahan, ngunit iniisip ng ibang tao na mabaho ang lalaki at ayaw nilang makasama ito. Dahil dito, nagpa siya ang kumpanya na tanggalin siya sa trabaho. Sa panahon ngayon, hindi madaling maghanap ng trabaho. Hindi inakala ng driver na ang simpleng kwentong nasabi niya ay magiging dahilan para mawalan ng trabaho ang lalaki, kaya labis siyang nakonsensya. Minsan siyang pumunta sa bahay ng lalaki upang humingi ng tawad. Doon niya nalaman na mag-isa lamang itong namumuhay. Patay na ang mga magulang nito. Noong panahong nalaman ng lalaki na nakapasa siya sa university, dapat sana ay papasok siya sa isang teacher training school upang maging guro. Ngunit matapos ang trahedya sa kanyang pamilya, nagpa siya siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho. Dahil high school lamang ang natapos niya, nahirapan siyang maghanap ng trabaho matapos matanggal sa dati niyang kumpanya. Madalas na mag-isa lamang ang lalaki sa bahay. Ngunit ayon sa kapitbahay, madalas nilang naririnig na may kausap siya. Ang kausap pala niya ay ang tattoo sa kanyang likod. Ngunit sa paningin ng ibang tao, akala nila ay may kakaiba na siyang sakit sa isip. Sa kasalukuyan, labis ang pagsisisi ng driver kaya nagpa siya siyang hindi nakasuhan si Dylan. Para sa kanya, ang suntok ni Dylan ay parang kapalit na parusa mula sa lalaki, kahit alam niyang hindi pa rin sapat iyon. Iniwan din ng driver ang employee ID ng lalaki at isang liham ng paghingi ng tawad. Sa wakas, nalaman na ng lahat ang pangalan ng lalaki. Pagkatapos nito, pumunta rin sila sa bahay niya. Unti-unting bumalik ang mga alaala sa isipan ng babaeng espiritu. Sa kanyang alaala, matagal silang naging magkasama ng lalaki. Bago ito namatay, kahit hindi pa tapos ang tattoo, para sa babae ay siya na ang pinakamaganda. Sa huli, kailangan nang gawin ni Dylan ang kanyang misyon. Isinulat niya ang pangalan ng lalaki sa papel. Biglang umangat ang itim na usok at bumalot sa katawan ng babae, dinala siya patungo sa tabi ng lalaki. Natupad na ang kanyang hiling, kaya unti-unti siyang naglaho ng masaya. Kasabay nito, ang katawan ng lalaki sa examination room ay mabilis na natuyo at tumigas ng tuluyan. Bilang pag-alala sa kabutihan ng taong nag-donate ng kanyang katawan at nag-ambag sa medisina ng bansa, nagsagawa ng memorial ceremony ang Medical University. Tinawag nila ang mga donated bodies bilang mga guro. Sa ganoong paraan, natupad din ang pangarap ng lalaki na maging isang teacher. Labis na naantig ang lahat ng dumalo. Pagkatapos ng seremonya, hinanap ng matandang walang tirahan si Dylan. Napagtanto ng matanda na napakahalaga pala ng pangalan para sa mga taong walang tirahan dahil wala na silang ibang mawawala. Kung maging pangalan ay wala na rin sila, tuluyan silang malilimutan ng mundo at maging sila mismo ay makakalimutan kung sino sila. Kaya nagunahan ang mga matandang walang tirahan na magpasulat ng kani-kanilang pangalan kay Dylan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagbago rin ang tingin ni Bernard kay Dylan. Naramdaman niyang hindi pala ito isang walang silbing tao. Lumalabas na bawat tao ay may sariling misyon sa buhay. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Dylan ang isang misteryosong lalaki na gumagamit ng brush at tinta upang gumuhit sa hangin.
Maraming multo ang nakapalibot dito at paulit-ulit na nagsasabing tulungan mo ako. Nagising si Dylan sa gulat habang hawak pa rin niya ang isang nasunog na piraso ng papel. Iyon ang parehong piraso ng papel na ibinigay sa kanya ng babaeng espiritu. Katulad ng espiritu ng River God noon, sinabi rin nilang nakuha nila ang piraso ng papel mula sa isang matanda. Naramdaman din nila ang kapangyarihan mula sa punit na papel na kapareho ng lakas ng sulat kamay ni Dylan. Iyon din ang dahilan kung bakit sila lumapit kay Dylan upang humingi ng tulong. Samantala, patuloy na naging curious si Bernard tungkol sa pagkatao ng babaeng espiritu. Sino nga ba talaga siya? Sa totoo lang, naitanong na rin ito ni Dylan. Ipinaliwanag ng babae na sila ay mga obsesyon ng tao. Kapag sobra ang pangungulila ng isang tao sa yumaw, ang naiwang gamit ng taong iyon ay maaaring magsilang ng isang matinding obsesyon o matinding pagkakapit. Ang babaeng espiritu mismo ang patunay nito. Nang marinig iyon, naisip ni Dylan na mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nabibitawan ang kagustuhang makita muli ang kanyang ama. Marahil balang araw magagawa rin niya iyon. Hinila ni Bernard si Dylan papunta sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng lalaki. Ngunit dahil masyado ng gabi nang pauwi sila, napilitan silang tumawag kay Melody upang sunduin sila. Habang nasa biyahe, tinanong ni Dylan si Melody kung nahanap na ba niya ang video ng aksidente sa bus noong 2 taon na ang nakalipas. Medyo nag-alangan si Melody pagkatapos ay umiling at pinababa si Dylan sa sasakyan. Sa lugar na dinaanan ni Dylan, biglang may lumitaw na isang lalaki. Pagkatapos may usok na kumapit sa kanya at naging isang batang lalaki. Hinawakan ng bata ang kamay ng lalaki at magkasama silang naglakad sa kalsada. Nagulat ang lalaki habang nakatingin sa bata, ngunit mabilis din niyang nakilala ito. Pagkatapos ay iniuwi ng lalaki ang bata sa kanyang bahay. Kinabukasan, inilabas ni Dylan ang papel at tinta upang isulat ang scene para sa restaurant ng ama ni Bernard. Bigla na lamang naging itim na usok ang tinta at lumipad sa hangin. Ang larawan ng mag-ama sa bangketa ay tila malapit ng gumalaw. Pagkatapos niyang tapusin ang scene para sa ama ni Bernard, umuwi si Dylan. Ngunit pagdating niya sa bahay, nakita niya ang isang lalaking mukhang gangster. Unti-unting nagiging bato ang balat at laman ng lalaki. Sinabi nito ang pamilyar na salita kay Dylan, tulungan mo ako. Halos maiyak si Dylan sa frustration dahil alam niyang nasangkot na naman siya sa isa pang kakaibang pangyayari. Agad siyang tumakbo palayo, ngunit hindi siya binitawan ng lalaki. Sa dinaanan ni Dylan, pinapaangat ng lalaki ang lupa kaya paulit-ulit siyang nadadapa. Mabilis na kumalat ang video nito sa social media. Kawawang-kawawa si Dylan sa video. Pagkatapos nito, pumunta siya sa presinto at ikinuwento kay Melody ang nangyari. Umaasa siyang matutulungan siya nitong mahanap ang kinaroroonan ng batang lalaki. Ngunit nang makita ni Melody ang larawan ng bata, hindi siya nakapagsalita. Sinabihan niya si Dylan na huwag magbiro at agad siyang hinila palabas ng presinto. Ngunit gaya ni Dylan, paulit-ulit ding natisod si Melody sa sahig hanggang mapaluhod siya na parang nagmamakaawa. Ipinaalala ni Dylan kay Melody na pinuntirya na rin siya ng lalaking iyon, kaya mas mabuti kung makikipagtulungan na lamang siya. Nang gabing iyon, pumunta si Melody sa bahay ni Dylan. Matapos iguhit ni Dylan ang itsura ng lalaki, nakita rin ito ni Melody. Sinimulan niya itong tanungin at inilabas ang larawan ng batang nawawala. Lumalabas na ang larawan ng bata ay isang magulong guhit sa kalsada. Ikinuwento ng lalaki na noon ay may intersection sa kalsadang iyon. Madalas mangyari roon ang mga aksidente. Isang ama na nawalan ng anak sa aksidente sa intersection ang naglagay ng malaking bato roon upang humiling sa mga Diyos na protektahan ang mga batang dumadaan. Ninais niyang wala nang mangyaring trahedya sa lugar na iyon. Matapos mailagay ang bato sa intersection, naging mas payapa ang lugar. Malaki rin ang ibinaba ng bilang ng mga aksidente. Ngunit makalipas ang ilang taon, kinailangang ayusin muli ang kalsada. Inilipat ng construction team ang bato. May isang mabait na pulis na nakaramdam ng konsensya, kaya kinuha niya ang mga piraso ng batong iyon at ikinalat sa kalsada. Gumuhit din siya ng larawan ng mag-ama na magkahawak kamay upang ipakita na ligtas ang daanang iyon para sa mga pedestrian. Ngunit dahil pinalawak ng construction team ang kalsada, nasakop ang bahagi ng guhit. Kalahati na lamang ng larawan ng batang lalaki ang natira. Dahil nag-iisa na ang bata sa guhit, isang gabi ay nag-anyong tao ito at sumunod sa isang dumaraan pauwi. Ang lalaking lumapit kay Dylan upang humingi ng tulong ay ang ama sa larawan ng mag-ama. Siya rin ang guardian deity ng kalsadang iyon. Muli niyang inilabas ang isang nasunog na piraso ng papel at sinabing naakit siya nito papunta kay Dylan. Tinanong siya ni Dylan kung saan niya nakuha ang papel. Ngunit magkaiba ang ugali nilang dalawa. Ilang pangungusap pa lamang ang nasasabi ay nagtatalo na sila. May kakayahan ng ama na basagin ang mga pader. Upang maprotektahan ang bahay, napilitan si Dylan na ipabantay ang mainiting ulong Diyos kay Bernard na mas mabait at mas kalmado. Samantala, sina Dylan at Melody ay nag-imbestiga sa CCTV ng kalsada upang malaman kung sino ang nagdala sa batang lalaki. Mabilis nilang natukoy ang isang suspect. Gayunpaman, hindi sinasadyang nakita ni Dylan sa computer ni Melody ang video ng kalsada kung saan nangyari ang aksidente sa bus 2 taon na ang nakalipas. Hindi pala ito ibinigay ni Melody sa kanya. Medyo nainis si Dylan dahil inakala niyang naawa lang ito sa kanya at natatakot na masaktan siya kapag nakita niya ang video. Ngunit para kay Dylan, hindi ito sugat na dapat iwasan. Isa itong paraan upang maalis ang buhol sa kanyang puso. Sa huli, napilitan si Melody na ibigay kay Dylan ang video. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon, kailangan munang ihanda ni Dylan ang sarili bago ito panoorin. Siyempre, pumayag si Dylan.
Batay sa CCTV ng kalsada, natagpuan nila ang lalaking nagdala sa batang lalaki. Ang pangalan niya ay Marvin. Isang taon na ang nakalipas, namatay ang anak niyang lalaki matapos mahulog sa hagdan. Minsan na rin siyang pumunta sa presinto upang mag-report. Matapos makuha ang address ni Marvin, buong araw siyang sinundan ni na Bernard at Dylan. Nang araw na yon, inilabas ni Marvin ang batang lalaki. Ngunit dahil walang ibang nakakakita sa bata, naging kakaiba sa paningin ng mga tao ang kanyang mga kilos. Kinakausap niya ang bakanting upuan sa bus, inaabot ang pagkain sa walang tao sa tapat niya, at pagdating sa amusement park ay bumili pa siya ng isang tiket para sa bata. Tumayo pa siya sa harap ng ticket seller at tinanong ang bata kung alin ang gusto nitong tiket. Kinagabihan, sabay na umuwi sina Bernard at Dylan. Lumapit ang ama ni Bernard upang kumustahin sila. Nalaman na niyang ang mabait at masunuring anak niya ay lumiban sa klase upang pumunta sa amusement park kasama si Dylan, kaya labis siyang nagulat. Nagulat din si Sarah nang makitang lalong gumaganda ang relasyon ng dalawa. Ngunit sa oras na yon, wala nang pakialam si Dylan sa sasabihin ng mga magulang nila. Ang iniisip lamang niya ay sina Marvin at ang batang lalaki. Nagpasya si Dylan na mag-isang pumunta sa bahay ni Marvin at umupo sa labas ng pinto upang hintayin itong makauwi. Kahit malupit ang katotohanan, gusto pa rin niyang gisingin si Marvin mula sa ilusyon. Sinabi niya rito na ang batang nasa tabi niya ay hindi ang anak niya. Matagal na nagkulong si Marvin upang pag-isipan ang sinabi ni Dylan. Sa huli, pinaliguan niya ang bata at dinala ito sa parke malapit sa bahay. Nagpasalamat si Marvin sa bata dahil sinamahan siya nito sa loob ng ilang araw. Natulungan siya ng bata na pansamantalang punan ang sugat na iniwan ng pagkawala ng kanyang anak. Niyakap ni Marvin ang bata sa huling pagkakataon, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Mula nang mamatay ang kanyang anak, naging walang kulay ang buhay ni Marvin. Sa mahabang panahon, para siyang taong nawalan ng kaluluwa. Araw-araw siyang dumadaan sa kalsadang may guhit ng mag-ama. Dahil palagi niyang namimiss ang kanyang anak, nabuo sa kanya ang matinding pagkakapit at hindi sinasadyang nagising niya ang batang nawalan din ng ama. Sa pagkakataong ito, nang magpaalam si Marvin sa bata, tila nabitawan na rin niya ang pagkakapit sa kanyang puso. Dahil dito, nawala ang anyong tao ng bata at naging ulap ng hamog. Lumapit si Dylan kay Marvin upang aliwin siya. Ibinigay niya rito ang sketch ng mag-amang magkahawak kamay na siya mismo ang gumuhit. Umaasa si Dylan na huwag sisihin ni Marvin ang sarili at huwag mawala ng tiwala sa mundong ito. Bagamat masakit mawalan ng mahal sa buhay, kailangang magpatuloy ang mga taong naiwan. Naalala ni Dylan ang kanyang ama. Noong namatay ang kanyang ama, 17 taong gulang pa lamang siya, isang edad na puno ng pagrerebelde. Sa isip ni Dylan, parang wala siyang magagandang alaala kasama ang ama. Ngunit hindi pala iyon ang buong katotohanan. Kailangan lamang hanapin gamit ang puso ang magagandang bagay sa pang-araw-araw na buhay. Doon niya napagtanto na puno rin pala ng magaganda ang mundo, at ang mga hindi magandang nangyayari ay maaaring maging dahilan upang mas lumago ang isang tao. Matapos marinig ang pagbabahagi ni Dylan, naalala ni Marvin ang bulong ng kanyang anak sa kanyang tainga. Sinabi ng bata na naging masaya siya sa ilang araw na inilabas siya ni Marvin upang makakita ng mga bagong bagay. Pumikit si Marvin at muling bumalik sa isip niya ang mga sandaling isinama niya ang bata sa iba't ibang lugar. Ang masasayang araw na iyon ay sapat upang tulungan siyang bumangon at magpatuloy sa buhay. Matapos malutas ang bigat ng guardian deity, si Dylan naman ang nagtanong tungkol sa pinagmulan ng nasunog na piraso ng papel. Tulad ng mga naunang espiritu, sinabi ng guardian deity na ang papel ay galing sa isang matanda. Tinanong ni Dylan kung lalaki o babae ang matandang iyon. Tiniyak ng guardian deity na isa itong matandang babae. Agad na naalala ni Dylan ang babaeng multo na madalas kumapit sa kanyang lolo at nakita niya noong bata pa siya. Noong araw na yon, nakahanap si Dylan ng trabaho bilang hired painter. Habang nakatuon siya sa pagguhit, biglang tumawag ang kanyang ina. Lumalala na raw ang kondisyon ng kanyang lolo. Nagmamadaling tumakbo si Dylan papunta sa ospital. Mabuti na lamang at nailigtas agad ang kanyang lolo. Nang gabing yon, nagpaiwan si Dylan sa ospital upang bantayan si Henry. Napanaginipan niya ang babaeng multo na sumusunod sa kanyang lolo, habang ang bibig ng lolo niya ay paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang sukdulan na ang pagod. Pagkagising ni Dylan, napansin niyang nakapatong na pala ang kamay ng kanyang lolo sa kamay niya. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding kaba. Pinuntahan niya si Bernard at inutusan itong maglagay ng video camera habang natutulog sila sa gabi upang makita kung may kakaibang mangyayari sa kanya. Bagamat naiinis si Bernard, hindi niya tinanggihan ang pakiusap ni Dylan. Buong gabi niyang binantayan si Dylan hanggang sa siya mismo ay makatulog, ngunit wala siyang nakitang nangyari. Iyon ay dahil ang kakaibang pangyayari ay nagaganap sa electric box. Hating gabi, ang mga guhit na ginawa ni Dylan ay naging itim na usok at lumipad papunta sa langit. Walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Ngunit nagkataong nakita ng manika sa tabi ng bintana ang buong kakaibang pangyayaring iyon. Kinabukasan, pumunta si Dylan sa kanyang employer upang kunin ang bayad. Ngunit umiling ito at tumangging magbayad dahil wala raw kahit isang guhit sa electric box. Nang puntahan ni Dylan ang lugar, totoong wala ng kahit ano sa electric box. Napaupo siya sa lupa at naisip ang malas niyang kapalaran. Isa siyang taong hindi nakapagtapos ng maayos sa pag-aaral. Kahit ang ganitong murang part-time job ay hindi niya magawa ng maayos, paano pa kaya siya makakagawa ng ibang bagay? Totoong hindi madaling maghanap ng trabaho. Pagkatapos nito, naisip ni Dylan ang kaibigan niyang si Bernard na matalino at magaling sa pag-aaral. Kaya nagpa siya siyang puntahan ito. Inilabas niya ang life plan na ginawa niya noong high school at pinakiusapan si Bernard na ayusin ito.
Sinuri ni Bernard ang mga kakayahan ni Dylan at nakahanap ng ilang trabahong bagay sa kanya, tulad ng pagiging pari. Baka raw pwede rin siyang maging psychic. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, binuhat na siya ni Dylan palabas ng bahay. Kinagabihan, nagpa siya si Dylan na panoorin ang video ng aksidente sa bus na ibinigay ni Melody. Kasama niya sina Bernard at Melody habang binubuksan niya ang video. May napansin siyang kakaiba. Noong una, maayos pa ang kalagayan ng kanyang lolo, ngunit bigla itong bumagsak na parang nalagyan ng gamot. Pinagmasdan itong mabuti ni Dylan. Pinabagal niya ang video at nakita niya ang babaeng multo na nakatayo sa tabi ng kanyang lolo. Sa sumunod na segundo, nawala ng malay ang kanyang lolo. Labis na naguluhan si Dylan. Gusto niyang iwasan sina Bernard at Melody. Ngunit ng gabing iyon, napansin ni Dylan ang isang kakaibang batang babae na nakatayo sa tabi ng gate na parang hinihintay siya. Labis siyang natakot at hindi na makatulog. Kapal mukha siyang umakyat sa kama ni Bernard. Hindi alam ni Bernard kung matatawa o maiinis, ngunit nang makita niya ang kaawa-awang itsura ni Dylan, hindi niya ito nagawang paalisin. Nang gabing iyon, muling pumasok sa panaginip ni Dylan ang babaeng multo. Sinabi nito kay Dylan na ang kanyang lolo ay isang malamig at walang pusong tao. Kapag may kaluluwang humihingi ng tulong, 4 na salita lamang ang isinasagot nito, bahala ka sa sarili mo. Ngunit nang makita ng babaeng multo si Dylan, alam niyang hindi siya katulad ng kanyang lolo. Si Dylan ay isang taong marunong makaramdam at may malasakit. Kinabukasan, tahimik na umakyat palabas ng bintana si Dylan mula sa bahay ni Bernard pabalik sa sariling kwarto. Ngunit nakita ng mga magulang nila sa ibaba ang buong eksena. Nang sumunod na gabi, muling umakyat si Dylan sa kama ni Bernard. Hating gabi, bigla siyang nagising at tumingin sa labas ng gate ng kanilang bahay. Naroon pa rin ang kakaibang batang babae. Nahulaan ni Dylan na lumapit ang batang babae upang humingi ng tulong, ngunit nagpa siya pa rin siyang huwag kumilos. Pagkatapos ay bumalik siya sa kama at nagpatuloy sa pagtulog. Mula noon, araw-araw nang pumupunta si Dylan sa kwarto ni Bernard upang makitulog, habang ang batang babae naman ay araw-araw ding nakatayo sa ilalim ng gate at naghihintay sa kanya. Lumipas ang ilang araw at patuloy pa ring nakikita ni Dylan ang batang babae. Kalaunan, napansin niyang gising din pala si Bernard. Sa itsura pa lamang ni Dylan, nahulaan na ni Bernard na may bagong multo na namang lumitaw. Naging curious siya kung anong klaseng multo iyon at bakit takot na takot si Dylan na matulog mag-isa. Napilitan si Dylan na ikwento kay Bernard ang tungkol sa babaeng multong sumusunod sa kanyang lolo. Palaging umaasa ang babaeng multo na hindi magiging katulad ng kanyang lolo si Dylan at tutulungan niya ang mga kaluluwang lumalapit sa kanya. Noong una, handa naman sana si Dylan na tumulong. Ngunit matapos niyang mapanood ang video ng aksidente sa bus, nagkaroon siya ng matinding pagdududa. Pinaghihinalaan niyang ang babaeng multo ang dahilan ng aksidente noon at baka may mas malaking plano pa ito. Dahil dito, ayaw niyang sundin ang gusto ng babae, kaya hindi niya nilalapitan ang batang babae sa ibaba ng bahay. Kinabukasan, habang nagde-deliver ng pagkain si Dylan, hindi sinasadya niyang nakita ang isang mannequin spirit na kahawig ng batang babaeng madalas lumitaw sa harap ng bahay nila. Matagal niya itong tinitigan hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Sa huli, nagpa siya siyang kausapin ang batang babae. Kinagabihan, dinala ni Dylan ang batang babae sa kanyang silid. Pagkatapos ay iginuhit niya ang mukha nito sa papel upang makita rin ni Bernard. Agad namang nabighani si Bernard sa magandang anyo ng dalagitang nasa harap nila. Si Dylan naman ay nagmamadaling paalisin ang batang babae. Kinuha niya ang kahon ng mga karakter, ngunit hindi pala ang sulat ni Dylan ang kailangan nito. Naupo ang batang babae sa isang sulok at napabuntong hininga. Nagpa siya si Dylan na tulungan ang batang babae. Dahil mabuti siyang tao, kailangan niyang tapusin ang nasimulan. Kinabukasan, isinama niya si Bernard sa tindahang nagpapakita ng mannequin upang alamin ang pinagmulan nito. Ang may-ari ng tindahan ay si Marjorie. Sinabi ni Marjorie kay Dylan na ang mannequin ay ginawa niya batay sa itsura ng kanyang anak na babae. 7 taon nang nawawala ang bata at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Dahil nakita ni Marjorie na matagal na tinitigan ni Dylan ang mannequin noong nakaraan, inakala niyang baka nakita na nito ang kanyang anak kaya nais niya itong kausapin. Gusto sanang sabihin ni Bernard ang totoo, ngunit pinigilan siya ni Dylan. May isang bagay lang nakakaiba, 9 na taong gulang ang anak ni Marjorie nang mawala, ngunit ang batang nakikita ni Dylan ay mukhang nasa 15 taong gulang na. Tinanong ni Dylan kung may 6 pa bang ibang mannequin si Marjorie. Labis itong nagulat at hindi maintindihan kung paano nalaman iyon ni Dylan. Hindi tumigil si Marjorie sa paghahanap sa kanyang anak. Kaya taon-taon siyang gumagawa ng isang mannequin, iniisip kung ano na kaya ang itsura ng kanyang anak habang lumalaki. Umaasa siyang baka may makakilala sa bata. Hiniling ni Marjorie kay Dylan na sabihin sa kanya kung may alam ito. Ngunit ayaw ni Dylan na bigyan siya ng maling pag-asa, kaya umalis sila ni Bernard. Pagbalik nila sa gate, biglang nagulat si Dylan dahil kay Melody at nahulog ang susi niya sa kanal. Habang kumakain ng cake sina Melody at Bernard, pinakiusapan ni Dylan si Melody na tanglawan siya. Ngunit nang makita ni Melody na cute si Dylan, hinaplos niya ang ulo nito. Dahil doon, nahulog na naman ang susi na halos makuha na ni Dylan. Matagal pa bago niya tuluyang nakuha ang susi. Pagkatapos, pinuwersa ni na Melody at Bernard si Dylan na alagaan ang sarili. Sa sandaling yon, lumitaw ang batang babae at namula naman si Bernard sa hiya. Ibinigay ni Dylan kay Melody ang drawing ng batang babae upang makita rin niya ito. Matapos malaman ng batang babae na siya pala ay kapalit lamang ng anak ni Marjorie, hindi niya iyon matanggap. Sa totoo lang, hindi ganoon ang totoong itsura ng anak ni Marjorie. Siya ay larawan lamang mula sa imahinasyon at wala siyang anumang emosyon para kay Marjorie.
Ayaw na niyang manatili pa sa mundo ng mga tao. Nakiusap siya kay Dylan na hanapin ang tunay na anak ni Marjorie upang siya ay makalaya. Dinala ni Dylan sa bahay ang missing person flyer ng anak ni Marjorie at humingi ng tulong kay Melody. Mabilis na nahanap ni Melody ang mga impormasyon tungkol sa pagkawala ng bata. Ipinaliwanag niya yon kina Dylan at Bernard. Noong mawala ang anak ni Marjorie, elementary student pa lamang ito. Dinukot siya habang papunta sa paaralan. Pagkatapos, tumawag ang mga kidnapper kay Marjorie upang humingi ng ransom. Sinabihan nila si Marjorie at ang asawa niya na dalhin ang pera sa isang kalsada at iwan ito sa itinurong lugar. Sinunod iyon ni Marjorie, ngunit wala pa rin silang natanggap na balita tungkol sa kanilang anak. Noon lamang nag-report sa pulis ang mag-asawa. Noong taon din iyon, nakahanap ang pulisya ng ilang suspect. Nang makita ng batang babae ang larawan ng isang lalaki, bigla niyang sinabi na ito si Mr. Park. Kaibigan siya ng mag-asawa. Sa alaala ng batang babae, isang linggo bago siya mawala, pumunta si Mr. Park sa tindahan ni Marjorie. Matagal itong nakatayo at nakatitig sa banyo. Kinabukasan, ipinatawag ni Melody ang asawa ni Marjorie at si Mr. Park upang kausapin. Lumalabas na matapos mawala ang anak ni Marjorie, inilagay ni Marjorie ang mannequin sa labas ng tindahan. Ngunit para sa kanyang asawa, wala itong saysay at nagiging dahilan pa upang pagtinginan sila ng mga dumadaan. Dahil dito, hindi mabilang na beses silang nag-away. Sa huli, pumayag si Marjorie na itago ang mannequin. Ngunit isang linggo bago ang kasalukuyan, nang dumaan si Mr. Park sa tindahan, nakita niyang muli itong nakalagay sa labas. Dahil dito, galit niyang kinausap ang asawa ni Marjorie. Naghinala si Melody kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Mr. Park nang makita ang mannequin. Sinagot nito na itinuturing niya ang bata na parang pamangkin. Para sa kanya, ang ginagawa ni Marjorie ay parang palatandaan na may problema na ito sa pag-isip. Sinabi rin niyang ginawa niya yon para sa kanyang asawa. Dati, nagtatrabaho sa tindahan ni Marjorie ang babaeng na yon ay asawa na ni Mr. Park. Matapos mawala ang anak ni Marjorie, nagpakasal siya kay Mr. Park at kalaunan ay nagkaroon sila ng sariling anak. Dahil dito, napagtanto ni Melody na posibleng may lihim na relasyon noon ang asawa ni Marjorie at ang babaeng empleyado bago pa ito naging asawa ni Mr. Park. Pagkatapos nito, hinati ni Melody ang mga gawain. Pinakiusapan niya si Bernard na lapitan ang anak ni Mr. Park na ang pangalan ay Percy. Samantala, si Dylan naman ang mag-imbestiga sa tindahan ng asawa ni Mr. Park. Matapos ang isang araw na pagmamanman, bumalik sina Bernard at Dylan upang mag-report. Dahil matalino at maayos ang dating ni Bernard, mabilis siyang nakalapit kay Percy. Nagkasundo pa silang magkita ulit kinabukasan upang turuan siya ni Bernard bilang tutor. Ngunit hindi naging maayos ang parte ni Dylan. Pumunta siya sa coffee shop ng asawa ni Mr. Park at umorder ng pinakamurang kape. Buong araw siyang nakaupo roon, ngunit wala siyang nahanap na pagkakataong makalapit dito. Nang marinig iyon, agad na naglabas ng pera si Melody at ibinigay kay Dylan. Sinabi niyang kinabukasan ay umorder siya ng pinakamahal na kape, ipagpatuloy ang pakikinig sa paligid, at magdala ng papel at panulat upang iguhit ang anumang kahina-hinalang makita niya. Pagkatapos magsalita ni Melody, biglang sinabi ni Dylan ang nasa isip niya. Pakiramdam niya ay kakaiba ang buong coffee shop. Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ni Melody. Kinabukasan, habang sinusuri ni Melody ang mga clue, biglang dumating ang kaibigan niya upang bumisita. Sa kanilang pag-uusap, nalaman nito ang problemang iniisip ni Melody. Nag-alok siyang pakinggan ang recording dahil baka ang pananaw ng isang taong nasa labas ng kaso ay makapagbigay ng bagong clue. Matapos niyang pakinggan ang recording, mabilis niyang napansin ang kakaiba. Madalas banggitin ni Mr. Park ang nawawalang anak ni Marjorie. Sa harap ng asawa ni Marjorie, isang amang nawalan ng anak, dapat ay iwasan ng isang malapit na kaibigan ang pagbanggit sa bata upang hindi ito masaktan. Ngunit walang pag-iingat si Mr. Park sa pagsasalita. Dahil dito, naisip ni Melody na dapat niyang imbestigahan ang pamilya ni Mr. Park. Kinabukasan, bumalik si Dylan at muling nagbantay sa coffee shop. Umupo siya roon hanggang magsara ang tindahan. Dalawang empleyado ang naghatid sa kanya palabas na parang nasa lamay ang mga mukha. Nang mapatay ang mga ilaw ng coffee shop, biglang may kakaibang pangyayari sa langit. Tumakbo si Dylan papunta sa tindahan ni Marjorie at tinawag ang mannequin spirit upang makipagkita. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa coffee shop. Binuksan ni Dylan ang kandado at pumasok sila. Pagpasok pa lamang, nakaramdam agad ng takot ang batang babae dahil ang disenyo ng coffee shop ay kaparehong-kapareho ng tindahan ni Marjorie. Mukhang lahat ng gamit sa loob ng coffee shop ay ginaya mula sa tindahan ni Marjorie. Tila gustong-gusto ng asawa ni Mr. Park na gayahin ang buhay ng ibang tao. Kung iyon ang totoo, posible kayang ang anak ni Marjorie ay dinukot ng asawa ni Mr. Park. Nagulat si Dylan sa sarili niyang hinala. Nang lumingon siya upang umalis sa coffee shop, hindi niya inaasahang makita sa labas ang asawa ni Mr. Park. Tumawag na pala ito ng pulis upang ipaaresto si Dylan dahil sa iligal na pagpasok. Mabuti na lamang at dumating si Melody sa tamang oras. May kailangan siyang ipaimbestiga sa asawa ni Mr. Park, kaya dinala niya ito sa presinto. Lumalabas na habang iniimbestigahan ni Melody si Mr. Park, natuklasan niyang maraming hindi malinaw na pinagmumulan ng pera ang coffee shop. Ayon sa paliwanag ng asawa ni Mr. Park, pera raw iyon ng isang malapit na kaibigan na nag-invest sa tindahan. Marami siyang dahilan upang takpan ang katotohanan. Dahil walang sapat na ebidensya si Melody, wala siyang nagawa kundi panoorin ang paglaya ng asawa ni Mr. Park. Nang sumakay ito sa kotse pauwi, napansin niya ang isang tumpok ng mga guhit sa loob ng sasakyan.
Pagbukas niya sa mga ito, nakita niya ang sunod-sunod na larawan ng isang batang babae habang unti-unti itong lumalaki mula pagkabata hanggang sa pagiging dalagita. Mas lalo siyang nagulat nang sa bawat pahinang binubuksan niya, unti-unting lumilitaw sa harapan niya ang batang babae mula sa mga guhit. Maya-maya, lumapit sina Bernard at Dylan at hinarang ang pinto ng kotse. Isa-isa nilang ipinakita ang bawat larawan hanggang sa huling guhit. Doon niya napagtantong ang batang nakikita niya ay ang nawawalang anak ni Marjorie na 7 taon nang hinahanap. Sandaling natahimik ang asawa ni Mr. Park. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Habang hinahaplos niya ang buhok nito, tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Pagkatapos nito, tumawag siya sa pulis at kusang umamin sa lahat. Ibinunyag niya ang kinaroroonan ng pinaglibingan sa anak ni Marjorie. Sa interrogation room, isinalaysay niya ang buong katotohanan. Noong araw na yon, pauwi na siya mula sa trabaho nang makita niya ang batang babae na pumasok sa isang eskinita sa dulo ng kalye. Habang pinipintahan ng bata ang isang lumang asul na kabinet, lumapit siya at kinausap ito. Sinabi niyang gusto rin ng anak niyang si Percy ang hair clip ng bata at tinanong kung maaari ba niya itong hingin. Ngunit tumanggi ang bata. Sinabi nitong itinuro ng kanyang ina na huwag basta-basta ibigay ang kanyang mga gamit sa ibang tao. Dahil sa simpleng sagot na yon, nagsimulang mabuo ang masamang balak sa isip ng asawa ni Mr. Park. Nais niyang angkinin ang tindahan at ang talento ni Marjorie sa pananahi. Nang matapos ang bata sa pagpipinta, pumasok ito sa loob ng kabinet. Sa isang iglap, hindi na napigilan ng asawa ni Mr. Park ang sarili. Walang awa niyang isinara ang pinto at ikinulong ang bata sa loob bago tahimik na umalis. Pagsapit ng gabi, saka lamang siya natauhan sa bigat ng kanyang ginawa. Agad siyang bumalik sa abandonadong bahay, ngunit huli na ang lahat. Patay na ang bata. Nang mapagtanto niyang wala na siyang ibang paraan, dinala niya ang bangkay sa bundok makiling at doon ito inilibing. Pagkatapos, gumawa siya ng peking kaso ng pagdukot at paghingi ng ransom. Ang perang nakuha niya rito ang ginamit niya upang maitayo ang coffee shop. Matapos marinig ang pagtatapat, labis na naawa si Melody sa bata. Dahil lamang sa isang bagay na hindi naman dapat humantong sa trahedya, walang awang sinaktan ng asawa ni Mr. Park ang mabait na bata. Hindi alam ng asawa ni Mr. Park na kahit masunurin ang bata sa kanyang ina at hindi direktang ibinigay kay Percy ang hair clip, sinadya naman niyang ihulog ito sa harap ng bahay ni Mr. Park upang mapulot ito ni Percy. Sa ganoong paraan, naibigay ng bata ang mahalaga niyang gamit. Si Bernard ang nakatuklas nito. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ni Percy ang hair clip at ginawa niya itong phone charm. Mabilis na natagpuan ng pulisya ang katawan ng anak ni Marjorie. Ngunit ang kakaiba, hindi pa rin nawawala ang mannequin spirit. Hanggang isang araw, pumunta si Dylan kay Marjorie. Tinanong ni Marjorie kung ano ang itsura ng kanyang anak ngayong lumaki na ito. Matapos marinig ang paglalarawan ni Dylan, dinala siya ni Marjorie sa harap ng tindahan at ibinunyag ang isang lihim. Hindi pala totoong taon-taon ay gumagawa si Marjorie ng mannequin na kahawig ng paglaki ng kanyang anak. Iisa lamang ang mannequin na ginawa niya noon pa man at iyon ay noong mawala ang bata. Ang anyo ng mannequin ay nanatiling isang elementary student. Mula pa noong unang beses niyang makilala si Dylan at marinig ang paglalarawan nito sa anak niyang matangkad at payat, nahulaan na ni Marjorie na nakakita si Dylan ng multo at napagtanto niyang matagal nang patay ang kanyang anak. Ngunit dahil naniniwala siyang kahit ang mga yumaw ay patuloy pa ring lumalaki sa kabilang mundo, nagsinungaling siya tungkol sa 7 manikin upang matulungan siya ni Dylan na hanapin ang katawan ng kanyang anak. Nang makita ni Dylan na walang tigil sa pag-iyak si Marjorie, naantig siya sa kabutihan ng puso nito. Iginuhit niya sa papel ang anyo ng batang babae upang makita ni Marjorie ang itsura ng kanyang anak habang lumalaki. Basang-basa ng luha ang mukha ni Marjorie, ngunit hindi niya maitago ang ngiting puno ng kapanatagan. Hindi naman pumayag ang mannequin spirit na makipagkita kay Marjorie. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Dylan at sinumbatan kung bakit nito hinayaang makita ni Marjorie ang kanyang anyo. Ginawa iyon ni Dylan para kay Marjorie at upang alisin ang hinanakit sa puso ng mannequin spirit. Dahil sa wakas, naintindihan ni Dylan na ang dahilan kung bakit nananatili pa ito sa mundo ay hindi dahil may pagmamahal siya kay Marjorie, kundi dahil naiinggit siya sa tunay na anak nito. Matapos mamatay ang anak ni Marjorie, ginawa ni Marjorie ang mannequin spirit bilang kapalit ng kanyang anak. Doon nabuo ang matinding pagkakapit sa loob ng mannequin spirit. Balak sana ni Dylan na tulungan itong umalis sa mundong ito, ngunit bigla nitong binago ang isip. Hindi niya alam kung saan siya pupunta kapag naglaho na siya. Sa ngayon, wala pa siyang sapat na lakas ng loob upang harapin yon. Dahil nalutas ni Melody ang kasong ito, pinuri siya ng Police Bureau. Tuwang-tuwa siya, kaya inimbitahan niya sina Dylan at Bernard na uminom bilang pasasalamat sa kanilang tulong. Habang nagdiriwang ang tatlo, biglang nanlaki ang mga mata ni Dylan at mabilis siyang nagmaneho palabas. Hindi maintindihan ni Bernard at Melody kung ano ang nangyayari. Lumalabas na ang lolo ni Dylan ay muling napasubo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang ginagamot siya ng mga doktor, nakita ni Dylan ang isang itim na usok na lumitaw. Mabilis siyang tumakbo at itinaboy ang usok. Nang mawala ang itim na usok, may naiwan na pinong itim na pulbos sa kanyang kamay. Muling nailigtas ang kanyang lolo mula sa kamatayan at bumalik sa normal ang katawan nito. Hindi maintindihan ni Dylan kung ang pinong itim na pulbos ba ay nakakapinsala o nakakapagligtas. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Bernard kay Dylan na ang warehouse kung saan namatay ang batang babae ay nakatakda ng gibain. Sandaling nag-isip si Dylan, pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa warehouse at maglagay ng ilang hair clips sa sahig. Nang aalis na sana siya, biglang lumitaw ang isang matandang babaeng may puting buhok.
Nakilala ni Dylan na ito ang babaeng multo na madalas lumitaw sa tabi ng kanyang lolo, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang ulap ng hamog na nakapalibot sa kanya. Ipinahiwatig ng matandang babae kay Dylan na nakita niya noon ang anak ni Marjorie habang buhay pa ito. Madalas daw makipagkita ang bata sa ilang tao sa lumang warehouse. Maaaring isa itong bagong clue. Agad na tinawagan ni Dylan si Melody. Sinabi niyang maaaring hindi ang asawa ni Mr. Park ang tunay na salarin. Posibleng ibang tao ang pumatay sa anak ni Marjorie. Ngunit sinabi ni Melody na kakapromote pa lamang sa kanya, kaya ayaw niyang makipagsapalaran. Nang marinig iyon ni Dylan, labis siyang nadismaya. Kinabukasan, pumunta ang babaeng multo sa bahay ni Dylan. Ipinaliwanag niyang hindi niya sinaktan ang lolo ni Dylan, kundi sinusubukan niyang iligtas ito. Noong naaksidente ang bus, dapat ay namatay na ang lolo ni Dylan, ngunit tinulungan niya itong mapanatili ang buhay. Noong muntik na ulit itong mamatay kahapon, siya rin ang nagligtas dito. Matagal nang nabubuhay sa mundong ito ang babaeng multo, at ngayon, tanging si Dylan o ang lolo nito lamang ang makakatulong sa kanya. Kaya ayaw niyang makipaglaban sa kanila. Ang mga multong may hawak na piraso ng papel na lumalapit kay Dylan ay siya ang nagpapadala. Siya ang matandang palaging binabanggit ng mga espiritong iyon. Alam din niya ang tunay na katotohanan sa pagkamatay ng anak ni Marjorie. Kung papayag si Dylan na tumulong, tutulungan niya itong malutas ang kaso. Ngunit naalala ni Dylan ang paalala ng kanyang lolo, dapat niyang tandaan ang kasabihang may mga bagay na gustuhin man ng puso ay hindi kaya ng lakas. Kapag pilit na tumutulong ang isang tao kahit wala siyang kakayahan, inilalagay lamang niya ang sarili sa panganib. Dahil dito, nagdalawang isip si Dylan at hindi muna pumayag sa alok ng babaeng multo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Dylan, naramdaman niyang may nagsusulat sa kanyang likod. Nang sumunod na gabi, nangyari ulit ang parehong bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, naghanda na siya. Naglagay siya ng papel sa tabi niya at ginaya ang mga guhit na nararamdaman niya sa likod. Hindi niya inaasahang ang nakasulat pala ay, "Kuya, tulungan mo ako." Pinawisan sa takot si Dylan at biglang nagising. Pagkatapos nito, tinanong ni Melody ang asawa ni Mr. Park tungkol sa nangyari noong araw na namatay ang batang babae. Naalala ng asawa ni Mr. Park na noong araw na yon, pumunta siya sa lumang warehouse. Puno ng tuyong putik ang sahig. Nang marinig ng anak ni Marjorie ang yabag ng mga paa, hindi ito lumingon at nagsalita lamang, na tila alam na nito kung sino ang sumusunod sa kanya. Naisip ni Melody na araw-araw palang may kinikita ang bata sa lugar na yon. Bukod pa rito, matapos ang investigasyon, nalaman ni Melody na noong araw na nangyari ang lahat, palihim na sinundan ni Mr. Park ang bata. Malinaw na alam niya kung ano ang ginawa ng kanyang asawa, ngunit pinili pa rin niyang itago ang lihim na yon. Ikinuwento ni Melody ang buong pangyayari sa asawa ni Mr. Park at hindi nito maitago ang pagkabigla sa kanyang mukha. Kinagabihan, nagkita sina Melody, Bernard at Dylan. Habang pag-uusapan na sana nila ang kaso ng batang babae, biglang malamig na inilabas ni Dylan ang isang piraso ng papel. Ipinahiwatig niyang may bagong kaso. Nag-alangan sandali si Melody, ngunit sa huli ay kinuha niya ang papel at pumayag na tumulong. Nakasulat sa papel ang pangalang Brian Foster. Pagbalik ni Melody sa presinto, hinanap niya ang lahat ng kasong may kaugnayan kay Brian Foster. Mabilis siyang nakakuha ng resulta. Si Brian Foster pala ay may-ari ng isang pabrika. Matapos makipaghiwalay sa asawang Thai national, mag-isa niyang pinalaki ang dalawang anak na sina Ethan at Eric. Kambal ang dalawang bata. Kalaunan, nalugi at nagsara ang kumpanya ni Brian Foster. Mula noon, ibinuhos niya ang kanyang galit sa dalawang bata. Dahil dito, itinuturing ang kanilang pamilya bilang high-risk family. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa abandonadong pabrika ni Brian Foster. Isa na lamang itong tambak ng mga sirang gamit. Dinala ng kutob ni Dylan ang kanyang mga paa sa harap ng isang kabinet. Biglang may mga pulang sinulid na lumabas mula sa loob. Natakot si Dylan at napaatras, ngunit lalo siyang nagulat sa bagay na nasa likuran niya. Sa oras na yon, pumulupot ang pulang sinulid sa katawan ng isang batang lalaki. May isa pa palang batang lalaki. Ang batang nasa likuran ay palaging nakayuko. Magkadugtong ang katawan ng dalawang bata sa pamamagitan ng pulang sinulid. Sa sobrang takot, napaupo si Dylan sa sahig. Ngunit upang maimbestigahan ang kaso, pinilit pa rin niyang iguhit ang anyo ng dalawang bata. Nang makita ito ni Melody, labis siyang nagulat. Bakit may dalawang batang lalaki? Sa case file mula 9 na taon na ang nakalipas, namatay na si Ethan, at ang nakababatang kapatid na si Eric lamang ang nabuhay. Mabilis namang gumana ang isip ni Bernard. Sinabi niyang ang batang nasa harap nila ay maaaring isang obsession lamang, tulad ng kaso ng anak ni Marjorie. Matapos marinig ang paliwanag ni Bernard, tinanong ni Dylan ang batang nasa harap niya kung maaaring hindi siya si Ethan. Inamin din ng bata na hindi siya si Ethan. Sa sumunod na sandali, niyakap siya ng mahigpit ng batang nasa likuran. Mabilis siyang hinila papasok sa kabinet. Upang malaman kung ano talaga ang nangyari, 9 na taon na ang nakalipas sa pagitan ng dalawang bata, pinuntahan ni Melody ang nasa hustong gulang na si Eric. Ikinuwento ni Eric ang gabing iyon. Ang kanyang ama na si Brian Foster ay umuwi ng lasing at tinakot silang magkapatid. Itinapon ni Brian Foster si Ethan palabas ng pinto. Malakas ang ulan noong gabing iyon. Sa siwang ng pinto, nakita ni Eric ang kanyang kuya na nanginginig sa lamig sa labas. Matapos malaman ang buong pangyayari, humanap sina Dylan at Bernard ng pagkakataong lapitan ang obsesyon ng dalawang bata. Ngunit ang batang nangangailangan ng tulong ay hindi makapagsalita. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagsusulat gamit ang daliri sa likod ni Dylan niya na ipapahayag ang gusto niyang sabihin. Upang maisulat ang lahat ng nais sabihin ng bata, tinawag pa ni Dylan ang kanyang matalik na kaibigan upang tumulong.
Sa oras ding yon, nakatanggap din ng mensahe si Melody. Matapos malaman ang balita mula kay Dylan, inimbitahan niya si Eric na pumunta sa lumang pabrika. Ngunit ayaw ni Eric na bumalik sa masakit na lugar na yon. Walang nagawa si Melody kundi sabihin na may tao roon na nakakakita sa yumaong kapatid ni Eric. Ang mismong kaluluwa ni Ethan ang humingi ng tulong sa kanila. Dahil hindi alam ni Ethan na nailigtas si Eric, bilang isang kuya, ang obsesyon ni Ethan ay ang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Nagalit si Eric. Pakiramdam niya ay nagsisinungaling lamang si Melody. Matagal na niyang kinalimutan ang masasakit na alaalang iyon, ngunit ngayon ay muli itong bumalik sa kanyang isipan. Noong taon na yon, takot na takot silang magkapatid habang nagtatago sa kabinet. Hindi sila nangahas magsalita kahit isang salita. Kapag may gusto silang sabihin, isinusulat lamang nila ito sa likod ng isa't isa. Dahil dito, sa wakas ay pumayag si Eric na pumunta sa lumang pabrika. Matapos niyang makita ang larawang iginuhit ni Dylan, lumapit siya sa espiritu ni Ethan. Kinausap ni Eric ang kanyang kuya gamit ang wikang Thai. Sa sandaling iyon, sa wakas ay itinaas ni Ethan ang kanyang ulo. Niyakap ni Eric si Ethan habang umiiyak. Nagpasalamat siya sa kanyang kuya dahil palagi siya nitong pinrotektahan. Dahil kay Ethan, nagawa ni Eric na mabuhay hanggang ngayon. Nang marinig ni Ethan ang mga sinabi ni Eric, napaluha rin ang kanyang kaluluwa. Nakakadurog ng puso para sa lahat ang muling pagkikita ng magkapatid. Biglang naisip ni Dylan kung paano niya dapat isulat ang couplet. Pagkatapos ay may itim na usok na biglang lumapit at bumalot sa kanya. Ang mga salitang isinulat niya ay natunaw sa hangin, kasabay ng pagdala kay Ethan at sa ilusyon ni Eric. Bago sila umalis, nangako si Melody kay Eric na imbestigahan niya ang kasong ito hanggang sa dulo. Lumalabas na noong gabing iyon, habang nakatayo si Eric sa may pinto, nakita niyang may isang taong lumapit sa kanyang kuya at tinakpan ang bibig nito. Ngunit ang tanging nakita ni Eric ay ang suot ng salarin na puting sapatos na may mga hugis puso. Sinuri ni Melody ang sitwasyon. Ang mga taong pumunta sa pabrika noong panahong iyon ay malamang na mga social worker. Pinuntahan niya si Director Harris, ang namamahala sa grupo ng mga social worker, at tinanong kung may alam ito tungkol sa taong may puting sapatos. Ngunit wala siyang nakuhang sagot kaya naharap siya sa isang mahirap na problema. Dahil dito, muling hinanap ni Melody ang kanyang matalik na kaibigan. Dinalhan siya nito ng cake upang makakain habang naglalabas ng sama ng loob. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ng kaibigan ni Melody ang tungkol sa presensya ni Dylan. Noong hapong iyon, pinuntahan ni Melody si Percy at tinanong tungkol sa anak ni Marjorie. Ngunit paulit-ulit lamang umiling si Percy. Wala siyang sinabi at naupo lamang habang umiiyak. Sa oras ding iyon, nagpadala si Director Harris ng isang larawan. Nakahanap siya ng isang kahina-hinalang tao. Ang taong iyon ay isang volunteer na lumahok noon sa rescue activity para sa kambal. Pinalaki ni Melody ang larawan. Labis siyang nagulat sa taong nakita niya. Ang suspect ay ang mismong matalik niyang kaibigan. Kasabay nito, nagdala rin si Percy ng bagong clue. Noong panahong iyon, kilala rin pala ng anak ni Marjorie ang isang nakatatandang lalaki. Madalas pa itong bigyan ng maraming cake. Lahat ng clue ay tumuturo sa kaibigan ni Melody. At iyon na ang katotohanan. Noong taon na iyon, bago umalis ang asawa ni Mr. Park, dumating si Jack sa warehouse at sinaktan ang anak ni Marjorie. Pagbalik ni Melody sa police bureau, sinimulan niyang imbestigahan si Jack. Natuklasan niyang madalas lumilitaw si Jack sa Volunteer Association ng Welfare Organization. Kung tama ang hinala ni Melody, ang pagkamatay ni Ethan at ng anak ni Marjorie ay parehong gawa ni Jack. Ang mga target ni Jack ay mga bata. Sa oras na yon, ang mga kuko ni Jack ay nakatutok na rin kay Dylan. Ayon sa babaeng multo, kailangang tulungan siya ni Dylan na hanapin ang 1,000 taong gulang na antigong bagay. Mabilis na nahanap ni Dylan ang bagay na yon. Habang nakikipag-usap siya kay Bernard, biglang lumitaw sa harap nila si Jack. Ipinakilala niya ang sarili bilang kaibigan ni Melody. Sinabi ni Jack na gusto niyang ipahatid kay Dylan ang isang regalo para kay Melody. Regalo raw iyon bilang pagbati sa promotion ni Melody. Dahil hindi naman mukhang mapanganib si Jack, hindi nag-ingat si Dylan. Sumakay pa siya sa sasakyan nito. Ngunit nang bumaba ang kanyang pagbabantay, bigla siyang pinatumba ni Jack hanggang mawalan siya ng malay. Dahil nag-aalala si Bernard kay Dylan, tinawagan niya si Melody at tinanong kung may kilala ba itong Jack. Kanina kasi, habang kausap ni Dylan ang isang tao, narinig ni Bernard na nagpakilala itong kaibigan ni Melody. Nang tinawagan ni Bernard si Dylan, hindi na niya ito makontak. Agad na kinabahan si Melody. Naalala niyang dati niyang nabanggit si Dylan kay Jack at sinabi pa nito noon na gagawa siya ng espesyal na cake para ibigay kay Dylan. Naramdaman niyang may masamang mangyayari. Upang mahanap si Dylan, biglang naalala ni Bernard ang babaeng multo na minsang nabanggit ni Dylan. Malawak ang kaalaman ng babaeng multo kaya siguradong mahahanap nito ang kinaroroonan ni Dylan. Mas nakakagulat pa, nakikita rin pala ng landlady ang babaeng multo. Akala nila ay tahimik lamang siya, ngunit lumalabas na parang siya pa ang nakakaalam ng lahat. Upang makausap ang babaeng multo, maingat na dinala ni Bernard ang mga piraso ng papel mula sa mga naunang espiritu. Nang pagdugtong-dugtungin nila ang lahat ng piraso, nabuo ang karakter na kabutihan. Ngunit biglang lumutang sa hangin ang mga piraso kahit walang hangin. Matapos lumipad ng kaunti, bigla itong nagliyab. Tumingala sina Bernard at Melody. Maraming pulang sinulid ang bumabagsak mula sa langit. Ang mga sinulid ay patungo sa isang lugar. Marahil iyon ang kinaroroonan ni Dylan. Dinukot ni Jack si Dylan at dinala sa Science Museum.
Ibinunyag ni Jack na nalaman niya mismo mula kay Melody na nakakakita si Dylan ng mga kaluluwa ng patay at kaya nitong ihatid sila sa huling kapahingahan. Inilapag ni Jack ang papel at panulat sa harap ni Dylan. Umaasa siyang matutulungan ni Dylan ang kanyang nakababatang kapatid na nasa museum upang makaalis ng payapa. Ngunit wala namang nakikitang kaluluwa si Dylan. Ang nakikita lamang niya ay ang mga pulang sinulid sa itaas. Upang makapagpalipas ng oras, sinabi ni Dylan kay Jack na ikwento muna ang tungkol sa kapatid nito. Kailangan daw niyang maintindihan ang kwento ng magkapatid bago siya makapagsulat para sa Yumao. Kaya nagsimulang magkwento si Jack. Mula pagkabata, mahina ang katawan ng kanyang kapatid at marami itong sakit. Mahilig ito sa matatamis, ngunit dahil may sakit, hindi ito pwedeng kumain ng marami. Isang araw, palihim na pinakain ni Jack ng kaunting cake ang kanyang kapatid. Pagkatapos, siya mismo ang pumatay dito. Para kay Jack, ginagawa niya yon upang palayain ang kanyang kapatid. Gusto ni Jack na tanungin ni Dylan ang kanyang kapatid kung masaya na ba ito ngayon. Labis na nagalit si Dylan. Sinabi niyang kaya niyang tulungan si Jack na direktang makausap ang kapatid nito. Sa sumunod na sandali, kinuha ni Dylan ang papel at panulat. Binanggit niya na 2 taon nang nakahiga ang kanyang lolo, ngunit kahit kailan ay hindi naisip ng pamilya nila na tanggalin ang life support nito. Bakit nagawa ni Jack, bilang isang kuya, na patayin ang sarili niyang kapatid? Bukod pa roon, ayaw pa namang iwan ng kapatid niya ang mundong ito. Nangatwiran si Jack na kung hahayaan lamang mabuhay ang kapatid niya sa ganoong kalagayan, para na rin itong patay. Gusto lang daw niyang palayain ang mga ito. Sinamantala ni Dylan ang sandaling hindi nakatingin si Jack. Itinulak niya ito ng malakas, inilabas ang 1,000 taong gulang na antigong bagay, at pinatumba si Jack hanggang mawalan ito ng malay. Samantala sa ospital, napansin ng babaeng multo na mahigpit pa ring hawak ng lolo ni Dylan ang liham na iniwan ni Dylan. Lumalabas na nagpasya na si Dylan na tahakin ang landas na hindi katulad ng kanyang lolo. Naintindihan ni Dylan kung bakit pinili ng kanyang lolo ang panindigang unahin lamang ang sarili. Gusto nitong protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, nasa tabi ni Dylan sina Dr. Bernard at Police Officer Melody. Kaya na niyang protektahan ang sarili. Ang laman ng liham ay ang pagsang-ayon ni Dylan na tuparin ang hiling ng babaeng multo. Hiniling din niya sa babaeng multo na ihatid ang kanyang lolo sa huling kapahingahan. Matapos basahin ang liham, hindi na pinilit ng babaeng multo na panatilihing tumitibok ang puso ng kanyang lolo. Sa oras na yon, humiwalay ang kaluluwa ng kanyang lolo sa katawan. Matagal na pala itong handa. Mabait itong ngumiti at nagpaalam sa babaeng multo. Samantala, patuloy na naglalaban sina Dylan at Jack. Dahil sugatan si Dylan, naitulak siya ni Jack hanggang sa railing. Walang pag-aalinlangan itinulak ni Jack si Dylan pababa. Pagkatapos, itinaas ni Jack ang kanyang mga kamay upang sumuko at pinigilan siya ni Melody. Mabuti na lamang at hindi pa tuluyang nahulog si Dylan. Pinilit niyang kumapit sa railing, ngunit sa huli ay bumagsak pa rin siya sa lupa. Nawalan ng malay si Dylan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, muli niyang nakita ang kanyang ama. Lumapit ang kanyang ama kay Dylan at mainit siyang kinausap. Walang tigil ang pagpatak ng luha ni Dylan. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama. Marahan siyang niyakap ng kanyang ama. Kailanman ay hindi nito sinisi si Dylan. Masaya pa nga ito nang marinig ang pangarap ng kanyang anak. Kung mahilig si Dylan sa pagguhit, dapat niyang lakasan ang loob na abutin ang pangarap na yon sa buhay. Dapat niyang harapin ito ng buong tapang at gawin ang bagay na gusto niyang gawin. Ngunit ang nais ni Dylan ay mabuhay muli ang kanyang ama. Kahit alam niyang imposible yon, napaluha rin ang kanyang ama. Iniabot ng ama ni Dylan sa kanya ang isang lata ng beer. Sinabi nito na kahit wala na siya sa mundong ito, basta't nasa puso at alaala siya ni Dylan, mananatili siyang nasa tabi nito at patuloy siyang poprotektahan. Magkasamang uminom ng beer ang mag-ama. Unti-unting bumalik sa normal ang kalagayan ni Dylan. Bahagya siyang nakapagsalita kina Melody at Bernard, ngunit muli siyang nawalan ng malay. Bagamat hindi makagalaw ang kanyang katawan, nakakapunta naman sa iba't ibang lugar ang kaluluwa ni Dylan. Muli niyang nakita ang mga kaluluwang dati niyang tinulungan. Lahat sila ay nagbibigay ng basbas at nagbabantay sa kanya. Umaasa silang magigising muli si Dylan dahil sa labas ng mundong iyon ay marami pang kaluluwang may obsesyon na nangangailangan ng kanyang tulong upang makalaya. Dahan-dahang iminulat ni Dylan ang kanyang mga mata at bumalik sa totoong mundo. Mula noon, nadagdagan ang misyon sa kanyang balikat, ang tulungan ang mga kaluluwang puno ng hinanakit at pagkakapit upang makalaya mula sa madilim na obsesyon at makabalik sa kanilang huling kapahingahan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.